Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. May gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo at gusto ko lang din magbigay ng aking sariling opinion ho dito. Tungkol ho ito sa isang OFW, kung hindi ho ako nagkakamali, na kung saan nga ho ay nananawagan siya o kinucall out niya si Pangulong Bongbong Marcos. So umiiyak siya dito dahil nga ho sa pagkawala ni Mima Alicia. So naiintindihan ko at nararamdaman ko ang kalungkutan na nararamdaman nito ni ate, no? Kasi nga siguro solid supporters ho ito ni Mima Alicia at siguro isa din ho itong loyalista. Pero dapat natin intindihin ang buhay ng isang political vlogger. Bago ho ako magbigay ng aking sariling opinion, panoorin at pakinggan ho muna natin siya. Masaya na kayo mga DDS, mga putang ina nyo. Mahal na presidente, ito'y kukul out ko na to. Kulang pa ba ang mga namamatay dyan sa Pilipinas na mga vlogger na nakikipaglaban at ipinagtatanggol ka? Sobrang sakit, no? Sobrang sakit makita na yung mga vlogger na ipinagtatanggol ka ay iniisa-isa nila, no? Lahat ng mga supporter mo na ipinaglalaban ka, iniisa-isa nila, no? Hindi ko kalain, no? Sobrang napakademonyo ng mga taong to, no? Nananawagan ako sa mahal na presidente ng Pilipinas. Putang ina. Lahat ng mga vlogger na nakasuporta sa'yo at mga vlogger na nakipaglaban para ipagtanggol ka po, ipinapapatay nila. Kailan ka po gagalaw? Hindi ko sukamani si Mima. Pero nasasaktan ako. Sobrang sakit. Putang ina nyo. Lahat ng mga nagmamahal sa bansang Pilipinas, pinapapatayin nila. Mahal na presidente, gumalaw ka. Putang ina, declare ka na masyado para maubos yung mga hayop sa Pilipinas. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napakinggan na ho natin si ate. Uulitin ko lang, nararamdaman ko ho ang nararamdaman mo. Tao lang tayo na may ganun na mararamdaman, okay? Pero ito po ha, ako ay isang kilalang kakamping vlogger, okay? Kasi kinucall out niya si Pangulong Bongbong Marcos na gumalaw, okay? So example ko na ho ang sarili ko. Ako ho ay isang kakamping vlogger, kilalang kakamping vlogger. Sinusuportahan ko si Mayor Leni Robredo, pinagtatanggol ko si Mayor Leni Robredo kung may mga ilan sa ating mga kababayan na gumagawa ng mga fake news labang kay Leni Robredo, kay Mayor. So pinagtatanggol ko ho, 'di ba? At sinusuportahan ko din ho ang ginagawa ng mga magaganda na mga programa o proyekto ni Mayor Leni Robredo. Okay, so nandun na tayo. Ako ay isang volunteer vlogger ng kakampeng. Okay? Ngayon, halimbawa, wag naman sana, okay? Halimbawa, may mangyari, no? Na hindi maganda. So, sa tingin nyo ba, masisisi kaya ng pamilya ko si Mayor Leni Robredo? Masisisi kaya ng mga relatives ko si Mayor Leni Robredo? Hindi. Bakit? Inutusan ba ako ni Mayor Leni Robredo para mag-vlog, para ipagtanggol siya? Hindi. Kusa ko ho itong ginawa. At hindi lang si Mayor Leni Robredo ang pinagtatanggol ko at sinusuportahan ko. Para din ho ito sa bayan ang laban ko. Ang pagboboses ko ay hindi lang para kay Mayor Leni Robredo, kung hindi para ho ito sa bayan at sa mga lahat ng mga opisyal na gumagawa ng kabutihan, 'di ba? Tulad ng ama ng bansa natin, si Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Sinusuportahan ko ho ang kanyang mga magagandang programa. Kaya ho dito sa nangyari kay Mima Alicia, no? Hindi natin masisisi si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi una-una hindi naman kayo inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Kumbaga kusa nyo yan na magboses. At dumating sa punto na na sinuportahan nyo siya dahil sa kanyang mga magagandang adhikain. 'Di ba? Ngayon nagets nyo na.
Tama lang ang pag-call out sa Pangulo. Oo, tama lang. Na manawagan tayo, di ba? Pero yung para bang, kasi ang dating sa akin, ang psycho ko sa sinabi niya na gumalaw ka naman Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Kumbaga para bang nagkulang ba si Pangulo? Para sa akin, ang Pangulo hindi ho nagkulang. 'Di ba? Nandyan siya. Ang problema, hindi ho tayo kaya bantayan isa-isa ng Pangulo dahil siya ay isa lang ang katawan. 'Di ba? Ang bukod tangi niya lang na magagawa ang ating mga men in uniform. Kasi ang mga men in uniform tulad ng PNP, 'di ba? Sila ho yung parang nagbabantay sa ating mga seguridad. Okay? Ngayon nauunawaan nyo na. Hindi din po ginusto ni Pangulo na may mga insidente na nawawalan ng buhay sa kanyang administrasyon. Dahil alam ko ho ang kanyang pangarap. Ang pangarap niya ang makaahon ang bansang Pilipinas. Alam natin na nalulungkot, nasasaktan bilang ama siya ng bansa na may mga buhay na nawawala sa kanyang administrasyon. Pero tulad ho ng sabi ko, hindi din po tayo kaya bantayan isa-isa ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga otoridad tayo na silang nagbabantay sa ating mga seguridad, pero hindi rin maiwasan ang mga insidente. Di ba? Kaya ang mga ganitong nangyari kay Mima Alicia, inaasa ho natin ito sa ating mga otoridad na sila ang mag-imbestiga para makamit ho ang hostesya. Di ba? Okay lang na mag-call out. Hindi ko sure kung sino ba ang minumura niya. Oo. Pero uulitin ko na naman. Nararamdaman ko at naiintindihan ko ho. Na-appreciate ko ang kanyang nararamdaman dahil sa kalungkutan. Pero dapat niyong maunawaan na tayo ay may kanya-kanyang sinusuportahan na mga politiko, iniidolo, at hindi lang sa mga politiko na iniidolo natin ang suporta. Kung hindi ginawa ho natin ito ng voluntary para magboses, para sa bayan, para sa lahat ng Pilipino. Kaya kung ano man ang mga mangyayari, wala tayong dapat sisihin kung hindi manawagan ng hostesya. At yun naman, ang ating mga otoridad ang magpapatupad tulad ng pag-iimbestiga ho nila. So yun lang ho mga ka-action, mga kakampeng, gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day everyone.